Gandang araw na naman pong muli sa inyong lahat mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer at kasama na rin po ang lahat ng mga OFW. Ang gagawin ko po ngayon ay isi-share ko po sa inyo yung dalawang klase pong battery. Yung dalawang klaseng battery po, yung posisyon po ng poste or battery post po. Itong negative tsaka positive. So kaya ko po sinasabi to dahil napakahalaga po na alam po natin yung bibili nating battery. So kung halimbawa po itong kaharap po natin yung battery, so itong negative po ay nasa kaliwa at itong positive ay nasa kaliwa at itong negative ay nasa kanan. So mayroon po siyang nakalagay dito in 150L. Ibig sabihin L po is left side po yan. So ibig sabihin po itong positive ay nasa left side. So kaya ganun po. So kapag nakita po natin na in 150R, so yung R po ay right side po yun. So ibig sabihin itong positive po na to ay nandito po sa kanan. Kasi po pag inilagay po natin to sa ibinalik po natin sa pinanggalingan niya, kapag hindi po natin alam yung pagdili, so magkakaroon po ng problema. Itong cable po na pinaglagyan niya ay insakto lang po sa negative or sa positive. So mababago po yung posisyon. So kapag nabago po yung posisyon, pwede pong magdadagdag po tayo ng cable or idudugtungan po natin. So yung pagdugtong po ay nakaka-epekto po yung sa power ng battery. Magbabawas po, parang pinaka-loss power po. So kapag uminit po yung pinagdugtungan, so pwede pong mahihirapan na umi-start yung starter or yung mga lightings po natin, magkakaroon ng fluctuation. Ganun po ang magiging resulta. Kaya po napakalaga po na alam po natin yung bibili natin. Dapat po kapag nakita natin yung battery natin kung saan po yung positive or negative, ay yun po yung bibilin din natin, yung parehas po na posisyon ng negative at saka yung positive post. So ipapakita ko po sa inyo yung naging epekto po ng paglagay sa posisyon po ng pinanggalingan na battery. So titingnan po natin doon sa sasakyan yung pagkakaiba po ng L-type at saka right type na battery. So pagmasdan po natin, so ito po yung dalawang pagkakaiba po ng battery. Itong isa po ay L po to L, sabihin natin na N150L. So ito po, itong positive ay nandito po sa kaliwa. At ito naman po ay sabihin natin po na N150R. So itong magkaiba po sila. Itong positive po ay nasa kanan, samantala ito pong positive ay nasa kaliwa. So magkaiba po sila. So kapag siniris po natin yung dalawa, tingnan nyo po itong posisyon ng cable. Itong posisyon po na to dapat nandito po, dito po nakalagay yan, dito po nakaganyan, naka-jumper. So dahil po magkaiba sila ng type ng battery, ang ginawa ko ay dito ko po siya ginam papunta dito sa kabila. So wala na po sa ayos yung connection po ng cable. So dapat po kung L ito po, L din to. So dapat ito, kung L po to ay naging R po. So ang ginawa ko, dito po natin nilagay. So wala na po sa position, dapat po dito siya, ganyan. At saka itong main na negative po ay dapat dito siya. Yan po yung original niya na position. So ibig sabihin po, kaya nagkaganyan dahil nagkasalungat po itong dalawang battery. Yung isa ay L-type, yung isa ay R-type. So ang mangyayari po kasi
pag sakaling maikli po yung wire natin na para lang po dito talaga sa original niyang posisyon, so ang mangyayari po pag minsan nagdudugtong po tayo para magawa lang po natin yung tamang posisyon, tamang koneksyon po ng battery, dudugtungan po natin siya. Ang problema po kapag nagdugtong tayo, nagkakaroon po ng loss power yung supply po papuntang mga lighting, so kaya papuntang starter. So pag minsan po ay nagkakaroon po, nahihirapan po yung starter o kaya nagpa-fluctuation po yung mga lightings. Ganun po ang mangyayari dahil po sa mga pinagdugtungan po, pag minsan hindi natin namalayan, biglang lumuwag po, magkakaroon po ng loss power doon sa pinagdugtungan. So kaya ganun po ang magiging epekto dahil po sa pabago-bago po yung nabibili nating klase ng battery. So iwasan po natin yung ganun. Kung ano po yung battery po na nasira na gusto nating palitan, yun din po ang dapat may balik, yung L-type at saka R-type battery. Katulad nga po nito ay hindi rin po alam ng mga kasama ko dito na ganun din po yung ganun pala yung battery position po ng poste. So magiging apektado po yung pagka install po ng battery. So ang gagawin ko na lang po, yung battery ay babalik ko po para mapalitan po siya ng R-type para hindi po magka-problema sa pagkukonek po ng mga main cable. So hanggat hindi pa po nalalagyan ng tubig ng battery itong mga butas, ay ibabalik ko po to dahil iniiwasan ko po yung magkaroon po ng problema yung sa mga dugtungan, kasi magbabago po yung cable na original. So maaring kapos po siya ngayon sa pagkikinabit po sa sasakyan, kasi imbes na mapalapit po itong positive ay nandito sa gilid at itong negative ay nandito sa kabila. So maaring kakapusin po siya. At liban po doon yung dugtong po, pag nagdugtong tayo para umabot lang, so magkakaroon din po ng pag-iinit yung sa pinagdugtungan, lalong lalo na po kapag hindi natin hihigpitan lagi yon. So maglulos sa power po doon at doon na po mag-start yung mga problema po pag hindi natin malayan. Kaya hanggat hindi pa po nalalagyan ng tubig, so ibabalik po namin to sa pinagbilhan, kasi hindi rin po alam po nung kumuha po ng battery na to, hindi niya alam na mayroon palang klaseng battery na ganyan, yung L at saka R-type. So kaya ito po yung pinaka paalala ko po sa inyo. Ito po yung titingnan nyo. Pwedeng makikita nyo po R o kaya L. So tatandaan nyo lang po yan. O kaya itong positive or negative, magkaiba po. Depende po sa klase ng battery nyo. So yun lang po ang gagayahin nyo. Nibali po yung klase ng battery, yung pangalan, kung pwede po iba-iba, pero ito po dapat tandaan po natin na wag po dapat magkabaliktad to. So pwede naman po natin magamit, pero maaaring magdudugtong po tayo ng cable, lalong-lalo na kung yung cable po na nakalagay na original ay saktong-sakto lang po sa original niyang battery post position. So sana po nagkaroon po kayo ng kaunting ideya po tungkol po dito sa battery post position sa left and right position po. At hanggang dito na lang po muna ang video kong ito. Please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless all po.